Ano naman po Doc yung mga komplikasyong dulot nitong, CKD at anong stage ng, CKD ito kadalasang nagsisimula? Complications with the kidney problem, hindi lang siya dun sa kumokonti yung ihi ng isang pasyente. Tatandaan natin ang kidneys is para siyang ano, eh, 'no, isang organ na nasa background lang yung function niya 'no. Akala mo sa ihi lang siya 'pag sinabi na kidney, pero sa totoo lang ang dami niyang function 'no. Isa sa function is, bina-balance niya yung pH ng katawan, blood pH natin. Nagba-balance din siya ng mga electrolytes natin, tulad ng sodium, potassium, calcium, phosphorus 'no. Kapag nasira yung kidney, ibig sabihin pati yung electrolytes, eh, nagiging imbalance 'no. Ibang usapan 'yan 'pag nag-i-imbalance yung mga electrolytes natin kasi nadadama yung ibang organ system 'yan. With yung majority ng alam natin with the kidneys, siyempre nagfi-filter ng waste products 'no, napupunta sa ihi. Kaya nga kailangan, everyday 'pag kumukonti na yung ihi mo baka something is wrong 'no. So baka may bumabara ganyan, hindi natatanggal yung toxins through ihi natin 'no. So minsan nag-a-accumulate sa katawan, nagkakaroon ng problem. Isa rin ang organ na kidney sa dagdag ng pulang dugo natin 'no, sa katawan. Hindi lang yung bone marrow, hindi lang gano'n 'no. So kaya pa mapapansin mo kapag kunwari nasa medyo stage 4, nasa stage 5 or nagda-dialysis yung pasyente, may kinakailangan tayong injectan para umakyat yung pulang dugo ng pasyente 'no. So nagdadagdag siya sa function ng, nagdadagdag siya sa RBC production, hemoglobin production 'no. Ano pa, so toxin, waste product na filtration, pH balance, electrolytes, and then, RBC production, and then isa rin siya sa pag-activate ng ating vitamin D 'no, to active form para for stronger bone. So 'pag titingnan mo ang kidneys, ang dami niyang kontribusyon sa iba't ibang organ system, hindi lang sa pag-ihi talaga natin. Okay, Mm. 'yan. Naku, talaga naman ang sarap makinig kay doktora, ang sarap manood na 'yan habang nag-e-explain. Doktora, kailan kayo nagde-decide dito naman kung kailan dapat simulan ang dialysis at kung kailan naman inirerekomenda ang kidney transplant, Doktora Tracy? Okay, so with, kung ano ang indikasyon natin para sa isang patient na mag-undergo ng dialysis, hindi lang tayo tumitingin sa taas ng creatinine level 'no. So minsan kasi, um, sabihin ng pasyente, "Ay ganito kataas yung level ng creatinine ko, dapat ba dialysis na o hindi pa?" 'No. Mapapansin ninyo may ibang patient, nasa 1,000 plus yung creatinine, mga ibang pasyente nasa 400 plus yung creatinine. Walang parang isang set point 'no, to say na mag-go-go tayo with dialysis kasi we combine it with signs and symptoms na nararamdaman ng pasyente 'no. Based on guidelines or KDIGO guidelines based on our guidelines po, um, ang level ng creatinine kasi may computation tayo based on age ng patient tsaka ng gender ng patient plus the creatinine level. Meron tayong kino-compute na tinatawag nating eGFR. eGFR less than 15, it would, warrant the patient to undergo dialysis. Pero minsan, yung mga ibang pasyente, 'pag kunwari less than 15 nga yung eGFR nila based on the creatinine level din, pero walang nararamdaman, siyempre 'pag wala kang nararamdaman ta's ayaw mo nga mag-dialysis, paano tayo maggo-go with dialysis? Kasi nga walang nararamdaman yung pasyente kahit mataas na yung creatinine. So we base it with level ng creatinine, the eGFR level, and then symptoms. Symptoms would be 'pag sobrang kumukonti na yung ihi ng pasyente, kasi 'pag kumukonti yung ihi ng pasyente, yung water balance niya sa katawan hindi rin niya nailalabas. Mapapansin mo nagmamanas yung pasyente, sa paa, papunta sa tiyan, minsan nagkakaroon ng tubig sa baga, lumalaki yung weight ng patient pero puro tubig pala 'no, ta's hinahihingal na siya kasi hindi niya mailabas ng maayos yung water sa katawan through decreased urine output, hindi makakaihi ng maayos. Yun yung isang first indication. Pangalawang indication is kapag iba na yung hinga ng pasyente 'no, so acidotic kung tawagin natin 'no. Yan yung isang second, indication to do dialysis na rin 'no. Third would be kapag yung pasyente dahil sa taas ng creatinine niya, nasisira yung kidney, hindi niya tuloy matanggal ng maayos ang electrolytes, nagkakaroon ng electrolyte imbalances. Isa sa pinaka importanteng kailangan nating,
makita or pagtuunan ng pansin is the potassium. Kasi dahil tumakyat yung creatinine ng pasyente, hindi natatanggal ng maayos yung potassium content ng katawan ng pasyente. Yung potassium na yun, pag masyadong mataas, ang target niya is magkakaroon ng problem with the heart naman. Yun yung parang biglang mag-a-arrest yung pasyente, no? So imagine kidney problem leading to mauunahan pa tayo ng heart. Kasi dahil hindi nga niya matanggal yung toxins, hindi niya ma-regulate, ma-balance out yung electrolytes, which is isa sa pinaka-importante is the potassium. Ang nangyari tuloy, nai-irregular niya yung heartbeat ng pasyente, nag-a-arrest tuloy, no? With pwedeng pag-arrest, ibig sabihin nag-stop yung beating ng heart ng patient, no? So pag very uncontrolled yung potassium na secondary to the taas ng creatinine, with medication hindi pa rin maibaba, ibig sabihin kailangan na natin ma-dialysis yung patient, no? So, yun yung mga certain na instances na kailangan natin pagtuunan ng pansin po. Tapos yung mga ibang patient nagsi-seizure, mga ibang patient nawawalan ng gana kumain, nasusuka, sumasakit ang tiyan, hindi nakakatulog ng maayos, nangangati dahil sa phosphorus naman, no? Dahil sabi ko nga po ang electrolytes natin hindi lang potassium yung kailangan natin tingnan sa mga phosphorus dahil sa pagtaas ng creatinine level hindi tuloy maayos ng ng katawan natin yung pag-regulate ng electrolytes. Nagkakaroon siya ng ibang problem, no? So napupunta sa utak, minsan nagsi-seizure yung patient, nagsusuka, walang gana kumain, nagde-deteriorate yung pasyente, no? So it's an indication to start dialysis na po. Okay, yan. Ganda ng paliwanag. Again, Bradaga, tuloy natin. Pagtatanong kay Dr. Trace. Opo, Doc, di ba yung approach at maging yung mga technology, may development eh. Pagdating po dito sa CKD, may mga bagong medications o treatment strategies po ba ngayon na nakakatulong pabagalin ito pong progression, ito pong CKD? Ang kailangan natin tandaan, walang isang gamot na nakakababa ng creatinine. What we can do is to habulin early diagnosis. Kailangan natin malaman kaagad para ma-stop natin yung bilis ng pag-progress ng kidney problem natin, no? So, kung mapapansin ninyo, majority of kidney problem is a secondary problem. Ibig sabihin ng secondary problem, nadamay siya, no? Majority. Parang nasa 80-90% is a secondary problem. Ibig sabihin niya, hypertension muna or diabetes muna, tapos nagkaroon na damay si kidney, no? Mapapansin mo ganun. So, pag sasabihin mo, how do we stop the progression of kidney problem? Dapat, iko-control natin ngayon yung hypertension, yung diabetes, yung nagkakos ng problem na nagda-drive ng kidney disease progression natin, no? With regards to medication, the medication can only try to delay. Pag kunwari, yung primary problem natin is hindi natin na-address yung primary problem, may tumutulak dun sa kidney na masira siya, no? So, kailangan address the primary problem, the secondary problem dahil sa kidney, yung mga medications natin, mga tinatawag natin mga keto analog, it can further delay the progression. Pero first and foremost, kailangan stop the primary problem or what is driving the kidney to have that CKD, to have that progressive kidney function loss. Okay. Tapos yung This time naman. Yes. Ay, Doktora, go. Go, please. Yung sa kidney transplant, no? With the kidney transplant, lahat ng pasyente, CKD 4, 5, mas maganda matransplant, no? Bakit lang hindi natin nakikita na mas maraming patient nagda-dialysis lang, hindi napupunta sa transplant? Bakit ganon? Ang isang primary problem natin is the donor. Wala tayong donor kasi, no? Pero ideally, lahat ng patient natin na nagda-dialysis or kahit hindi pa nagda-dialysis pero CKD stage 5, ideally, mas maganda transplant tayo, no? So, to give the patient a better quality of life, no? Hindi nakadikit sa certain unit, no? Parang mas maganda talaga transplant. Pero ang isang humahad lang dun sa hindi nata-transplant ang isang pasyente is yung wala tayong donor kasi, no? Donor would mean hindi lang ready ka lang mag-donate, no? Dapat match pa kayo, no? Sa tissue matching, sa blood typing mo, no? So, yun yung parang isang
malaking kailangan nating pag-usapan na problema sa next na ano. Ayan. Sa next topic natin, maganda pag-usapan yan, ha?